Pag-usapan natin yung mainit na 4-day work week o compressed work week na gustong ipatupad ng ating gobyerno ngayon. Nitong mga nakaraang araw, pinag-utusan ni Pangulong BBM na 4-day work week na yung mga piling government offices. No? Ano nga ba ang karapatan ng mga manggagawa sa gobyerno dito sa pagpapatupad ng bagong iskema na ito? Ngayon sa gobyerno, dito matatagpuan ng batas na yan, no? Sa Civil Service Commission Memorandum Circular Number 6-2022. Actually, inilabas ito nung panahon ng pandemic eh. Dahil nung panahon ng pandemic, alam naman natin, marami nag-work from home, nag-flexi time, o kaya nag-compressed work week. At makikita nga dyan, no, dito sa page 4 nung Civil Service Commission Memorandum na yung compressed work week ay po pwede na 40 hours a week pero 4 days lang na trabaho. At binibigyan nga ang Civil Service Commission ng kapangyarihan para i-move yung mga schedule ng mga manggagawa basta 4 na araw. Pwedeng Monday to Thursday, Tuesday to Friday, o kaya gitna yung Wednesday yung walang pasok. Basta 4 na araw sa isang linggo. Ang problema lang dito mga boss, no, yung employee benefits na nakalagay sa memorandum circular na yan, walang nakalagay na non-diminution of benefits. Ibig sabihin, hindi malinaw, lalong-lalo na sa mga job order o contract of service, kung yung extra araw ba nila ay babayaran. Kasi ang nakalagay lang na employee benefits dito ay equal opportunities lang daw sa awards, promotion, training, etc. At merong medical benefits daw na i-grant dapat sa mga empleyado na masusustain ng injuries. Sabi ko nga kanina, dahil nga itong memorandum circular na to, ang basehan nito ay COVID, kaya ganito yung nakalagay lang na employee benefits. Ngayon, magtatanong sigurado maraming mga kamanggagawa natin, paano naman ngayon sa private sector? Dahil merong panukala, ito nga si Senator Cheese, no, na magpatupad na din daw sa private companies ng 4-day work week. Actually, ito yung mas problematic eh. Kasi sa private companies, voluntaryo lamang kung sila mag-a-adapt ng 4-day work week. Ibig sabihin, dapat meron silang consent sa mga empleyado o sa union sa kanilang kumpanya bago makapagpatupad ng 4-day work week. At ang batas na nakakasakop dyan, no, itong Department Advisory Number 4, Series of 2010 ng Department of Labor and Employment. Actually dito, nilagay niya yung yung mga pwedeng flexible work arrangement. At medyo problematic to, tingnan natin. Nakasaad kasi dito sa Department Order ng DOLE, yung daw compressed work week, pwede daw 6 na araw gagawing 5 o kaya 5 araw gagawing 4, no? Pero walang overtime premium. No, tandaan po natin na itong DOLE advisory na to ay advisory lamang. Ibig sabihin, hindi ito sapilitan. Hindi ito po pwedeng ipatupad ng DOLE ng sapilitan sa mga manggagawa. At syempre mga boss, dahil advisory lamang ito ng DOLE, hindi ito po pwedeng i-amyendahan o palitan yung nakalagay sa ating labor code. Sa labor code kasi nakalagay ay pag lumagpas ng 8 oras ng trabaho, kailangan merong overtime premium. Ibig sabihin po nito, kapag yung nag-compress work week ng 4 days, 10 oras ang trabaho mo sa isang araw, yung 2 hours mo na overtime, dapat po bigyan pa rin ng overtime pay dahil yan ay nasa labor code. Hindi po pwedeng baguhin ng DOLE ang batas dahil hindi siya ang kongreso, hindi niya po pwedeng amyendahan ng batas dahil nga dapat maging congressman muna siya. So malinaw po sana, kung magpapatupad at papayag kayo sa pribadong kumpanya na magpatupad ng 4-day compressed work week, huwag ninyong bibitawan yung overtime premium, no, na plus 25% doon sa 2 oras na itataas o mahigit pa sa kada arawan ninyo na trabaho.